nagbabaka sakali po ako na matulungan po ng bitag. So, naliligo siya roon nung sinipa siya. Opo. Bakit daw siya sinipa? Dahil po sa kanta nilang Ilongga, Ilongga. Ilongga, 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 Ilongga. Dahil sa kanta na yan, sinipa si Totoy ng teacher. Mula Cebu, lumuwas ang mag-ina patungong Maynila, makaabot lang ang kanilang sumbong sa hashtag ipabitag mo. Ang kanyang anak na si Totoy habang naliligo raw sa banyo, kumanta ng Ilongga. Tiyempo naman napadaan si Principal, narinig ang kanta, hindi nagustuhan kaya sinaktan si Totoy. Makalipas ang ilang araw, agad kumilos ang grupo ng bitag, lumipad patungong Cebu upang makaharap ang nanipang principal na pastor. Nakipag-ugnayan ng bitag sa Consolacion Municipal Police upang maimbitahan ang nanakit na principal. Amang sa office po kami ni Boss Ben sa bitag. Ngayon ma'am, ilalapit sana kami mga complainant. Ito po yung nanay ng victim, ito po yung team. Sir. Apunda lang kami, sir. Pumunta tayo sa Consolacion, Cebu. Yung subject natin dito ay principal na pastor pa, na kung saan sinipa niya yung bata dahil sa kantang Ilongga, Ilongga. Ikakatok tayo sa bahay ng principal. The reason is for us to take his side. Ito yung sinasabing due process, the right to be heard. Malayo tong lugar na to. Kitid ng daan. Ayan, no? The first time, punta tayo na shoot at nakita tayo ng baka. Sigurado ka ba sa punta natin, bike kayo? Wala naman balay din eh, yun sa manay. Sir, ito yung nasa sa Waze pa, sir eh. Mag-isang oras na ang biyahe natin dito. Hinahanap natin tong barangay na kung saan nakatira itong principal ng pastor. Maliban na lamang kung wala na. Gamit na natin yung sinasabing teknolohiya ng GPS na kung saan tinutukoy sa atin kung saan patutungo. Pwede bang ubanon niya kami kung sa asaman dito sa barangay? Pwede ba kami samahan? Arkila lang may sa inyo Dead end na dun sa lugar, hindi tayo makakaraan. So nakakuha tayo ng local dito. Parang no man's land na inupahan lang namin para makarating. Alam nila kung saan yung barangay. So kumuha muna tayo ng guide. Sumusunod tayo ngayon sa unahan natin. Tara, akit tayo. Pumasok ka may gas. Isang himo na to. Ay kilid rin? Para kilid? Ay kilid? Are. Pwede raw? Lakaw? Lapal pa, lapal. Lapal din ba, boss? Kung siswertehin tayo, makakaabot tayo rin sa kay principal at kay pastor. Lugar nila hindi pwedeng abuti ng lakad o sasakyan. Yan. Madilim na, kaya nagsasalamin na tayo ng clear glass. Okay na to, malapit na. Andiyan na ba? Matirik yung bahay na pupuntahan. Itong bahay dito, nasa itaas pa. So, antayin lang muna natin dito sa baba. Darating, baka pag pumunta tayo, hindi naman tayo bababain. Baka sakaling pwedeng bumaba at makikipag-usap sa atin yung principal and pastor. So, mag-aantay muna tayo rito. Ma'am, kaya nga po kami lumipad mula Manila para makausap po yung panig po ninyo. Sinabi po nila sa akin na para bang hindi po ako nga pagsabi nila sa akin marami kasi mayroon akong witness na dalawa. Yun nga nasasaktan ko. First pala nga sabi niya nang pumunta siya doon sa barangay yun, ang laking gulat niya
nang nakita niya si Mr. Principal. Hindi yun si Mr. Principal na nakita niya. O kaya ngayon nga ma'am, nandito nga po ang bitag. Ang bibigyan niyo po kami ng oportunidad na mas linawin ang problema. Bakit hindi, di ba? Hindi na ako magsalita, so sa korte na lang. Sir, pinagsarhan na po kami ng pinto, sir. I want that lady, the wife, to understand that the court is not a favorable venue for them because nandito na tayo ngayon. I don't have any problem meeting him at the court. Kaya lang gusto ko malaman niya na the court is not favoring him because physical abuse yun. Maganda siguro muna na makausap muna ng kapitan. Mamagitan sa gitna. Kasi, pastor, no, ma'am. Ay, wala. Okay, si Sir Tulpo, sir, baga. Lahi mo kung puno sa korte. Lahi sa kuning. Lahi ko ng media ba? Iya. Mahangil ang dami ni, mahangil ta siya niyo ba? Pahawa na nila kaya naman. Sukit ta. Ikaw patuawan ka ng ato silingan. Dili ang gigawa ni Sir Tulpo ba kay pangyo ga nga. Makaro magka-istorya mo kay sa imong katarungan gon nga ito na nas korte. Okay ra magun sa korte kay lahi man sa kuno na ang korte ug ang media diri. O sige na lang, Kapoy. Sige. Oh. Diba, sa concern ka. So yung wife nakikinig. Ito sir, nakikinig na sir. I want the wife to understand that we're giving due process and due respect and due courtesy. Sakto na to, enough na to ang istorya na mo. Wala na kami, no comments. Mrs., no comment. You have the right to remain silent. Protektado ng Estado. Wala namin kuwan. Kaya ba naman may, kaya ba namin sa storya. Makinig So, ka. kaya ba Okay, I want you to listen. Yarang i-repeat ang storya. Okay ra lagi, di lang? Tell them to and listen. Kanina ayaw na magsasalita. Ngayon nagsasalita na naman yung hindi na siyang kausap ko. Pakinggan niyo na lang kung patahimikin mo na. Tell that woman to listen because I've already let him finish talking and she's already done. Now I want her to me na ang bata ay protektado ng batas. May batas tayo rin. Physical abuse, violence against women and children. You do not with bitag. Kung nandito lang sa babae, bakit tinakan ko sa lalamunan niya kasama pati misis niya. Simento eh. I don't care kung pastor siya, wala akong pakialam. Kung principal siya ngayon, napapahiya siya ngayon, nandito tayo, magmumukha siya. Tell the to I'm serious. I'll see her in court. You understand? She challenges the court. Welcome to the court. Get a good lawyer because the Department of Justice will stand for the kid. Get the out there. I already had my message. Na-file na nato ang kaso sa piskalya. So, February 18 na-file ang kaso. 1 week after ana, nanay raffle. I-raffle na akong kinsa nga piskal ang mo handle. After ana, ang piskalya na ay 120 days nga i-resolve ang kaso. Issue og sabi na ang piskal sa accused nga directing him nga mo-answer siya sa allegation nga gi-file sa iyaha. Pero kung na probable cause, i-file sa korte. And then together na sa information nga na ay piyansa kung pila, and then ang judge mo direct na sa police officer mo issue siya og warrant of arrest sa suspect. Anya kung dili siya motubag, so that's the time nga mo lusot jud ang iyang warrant of arrest. So kung nanay standing warrant, so dira na dakpo na mo siya. Napagalaman ng hashtag ipabitag mo mula sa pamilya ng biktima. Nag-issue ng warrant of arrest ang korte laban sa principal na si Joel Layson. Nang puntahan ng mga pulis para i-serve ang warrant of arrest, wala na raw tao sa bahay na tinitirhan ng suspect. Wala pa rin impormasyong natatanggap ang hashtag ipabitag mo kung nahuli at nakapagpiyansa na ang inarereklamong principal at pastor na si Joel Layson. Sa mga kasong kapareho nito, pananakit sa mga kabataan at kababaihan, huwag magatubiling lumapit sa hashtag ipabitag mo.